Tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Okay. Patuloy po yung ating buhay ay nababago. Patuloy po yung ating puso ay nagiging maayos. Ano po? Nagiging mabuti. At patuloy po na nag-grow at nagmamature sa Panginoon. Amen? Sabi po sa Psalm 67, ano po, verse 5 to 7. Alam niyo po ba na ang ating mga pagpupuri, yan po ay pag-imbita sa ani. Amen? Sige po, palakpan niyo si Lord. Purihin niyo si Lord. Purihin mo, Panginoon. Sabi po dito, let the people praise you. Psalm 67 verse 5 to 7. O God, let all the peoples praise you. The earth has yielded its harvest as evidence of His approval. The earth has yielded, sabi po dyan, no? Nagluwal o naglabas po ang lupa, ang earth, ng harvest as an evidence of His approval. God, our God, blesses us. Amen? Sino po dito pinagpapala ka ng Panginoon? Amen? Amen? So, ang pagpapala ko ng Panginoon ay nandyan. At yung po ating mga pagpupuri, yan po ang umiinganyo sa pagpapala ng Diyos. No? Kaya yung pagpalakpak natin, pagtataas ng kamay natin sa Diyos, yung araw-araw, no? Araw-araw, tuwing umaga, ikaw ay lumalapit sa Panginoon, pinupuri mo ang Panginoong Diyos, no? At ang buhay mo ay buhay ng pagpupuri at pagsamba at paglapit sa Diyos. Ang pagpapala po ay talaga po nai-invite, naiinganyo sa iyo yan. Amen? Ibig sabihin ng pagpapala ay napro-provoke sa iyo, hindi para awayin ka. Napro-provoke na talagang ikaw ay samahan, no? Napro-provoke na ikaw talaga ang gawin niyang permanent address. Amen? Na mga blessing ni Lord. Sa verse 7, God blesses us, and all the ends of the earth shall fear Him with awe-inspired reverence and submissive wonder. So ang puso po natin na talagang malapit sa Diyos ay puso na laging sumasamba. Ang puso mo kapag totoo po na nakasuko ng 100% kay Lord, buhay mo na ang pagsamba, ang pagpupuri. No, buhay ko na ang purihin siya. Amen? No, sino po dito buhay mo na purihin ng Diyos? Kasi ang puso mo ay talagang isinuko mo sa Panginoon ang puso mo at pinapabago mo sa Panginoon ang iyong puso. Amen? Ngayon po, sa buwan po ng Pebrero, mga usapang puso ho tayo. Okay? Kaya sabi mo sa iyong katabi, please be careful with your heart. No? Okay? Pag-ingatan mo ang iyong puso ngayong February. No po? At hindi lang February, palagi. No? Palagi po natin ingatan ang ating mga puso. Sabi po sa Tagalog, basahin ko lang po sa inyo sa Tagalog, Psalms 67 verse 5, verse 6. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Nag-aaning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Sige po, magpuri sa Panginoon ang mga tao ng Diyos, ang mga tao po na pinili ni Lord. Amen? Mga tinawag ng Diyos. Amen? Yung po yung the best na pagpupuri. Lahat po tayo. Amen? Ang pagpupuri po sa Panginoon, kanya-kanyan. Okay? So, bawat isa, dapat individual yan. Ano po, masanay po tayo. Po, usapang puso tayo. Sabi mo sa iyong katabi, usapang puso. No? Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin yung ating key verse. Psalms 19 verse 14 Amplified. Isang verse lang po yan. Okay? Tapos po tayo po ay magsisimula na po. Magpapatuloy po pala sa ating sa pag-aaral natin ng Word of God. No? Psalms 119 verse 14 Amplified. Let's read. Let's read all together. Sa English, 1, 2, 3, begin. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable and pleasing in your sight, O Lord, my firm, immovable rock, and my Redeemer. Tayo po'y mag-pray. Lord, tulungan nyo kami na maintindihan namin ang inyong mga salita at ito po ay maging bahagi talaga ng aming buhay. Gawin namin itong bahagi talaga ng aming pagkatao. Ang inyong mga salita, gawin talaga namin, Lord, na
ituring namin na ito talaga ang bumubuo sa kung sino kami. Ito po yung aming panalangin, aming mahal na banal na Espiritu Santo. Kayo po yung aming kinikilala, nire-recognize. Kayo lamang pong aming guro, tagapagturo sa aming buhay dito sa mundo. Kayo po ang aming governor, kayo po ang aming tagapamahala, banal na Espiritu Santo ng aming Panginoong Hesus. I-glorify niyo po ang Panginoong Diyos Ama. I-glorify niyo po ang Panginoong Hesus, Holy Spirit, sa pamamagitan po ng aming mga buhay. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Tayo po yung makakaupo na. Ano po? So pinag-usapan po natin dito ay ang salita ng ating labi at ang pinag-iisipan palagi ng ating mga puso dapat acceptable at saka po kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Ito pong ating matibay na pundasyon. Ito ang solid ground ng iyong buhay. No? Kapag ka sa puso diwa mo at sa iyong mga bibig, sa iyong labi, sa iyong mga salita, gusto mo acceptable kay Lord. Gusto mo kalugod-lugod kay Lord. Gusto mo nagbibigay ng kagalakan sa iyong Panginoon. So ito po ang pinaka-firm, immovable rock. Ito po magiging magsisilbi na pundasyon mo para sa matindi mong harvest ngayong taon. Amen. Para sa magiting na pag-ani mo ngayong taon sa iyong pamilya, sa iyong buhay, sa larangan ng iyong kaperahan, sa larangan ng iyong mga relationship, pakikipagkaibigan, no? Sa pagturingan natin sa ating mga mahal sa buhay. Kung gusto po natin ng great harvest, sabi mo sa iyong katabi, great harvest. No? Sabi mo sa iyong katabi, I declare sa buhay mo, great harvest. So ang pinaka-firm at immovable na pundasyon yan, si Jesus, yan po yung ugali na talagang sa iyong labi at sa iyong puso. Nakita niyo po magkasama, in your mouth, no? Let the word of my mouth, O God. Sabi po ng sumulat ng Psalms na to, chapter 19. Let the word of my mouth and the meditation of my heart. Nasaan ang isip dyan? Nandun sa meditate. So, minimeditate ng iyong isip ay may lalim sa iyong tunay na pagkatao. Nagpapakatotoo ka, gusto mo acceptable and pleasing. Sabihin mo nga, acceptable and pleasing. Okay, sabihin natin lahat, acceptable and pleasing. Lagi yun ang iniisip mo, ito ba ay katanggap-tanggap sa aking Panginoon? Ito ba ay kalugod-lugod pag nakikita ni Lord? Nakita niyo po, let the meditation of my heart be pleasing in your sight kasi God can see your heart. And what is inside in your heart will be spoken by your mouth. Amen? Ano man naman na yung puso ay talaga mabibigkas, masasambit ng iyong labi, magiging salita at magiging asal o magiging ugali at magiging gawi. At yan po lahat ay lahat po yan nagmumula sa puso natin. No? Kaya po dapat ang ating isip ganito. Dapat ang lagi tumatakbo sa isip natin, meditation. Dapat ang ating focus sa buong maghapon, sa ating araw. Ano po? So, even ngayon po sa oras na ito ay, yung akin bang iniisip ng aking puso, yung totoong ako, yun. Sabi mo sa tabi mo, yung totoong ikaw. Yun po ang meditation of my heart. Yung totoong ako ba ay katanggap-tanggap at pleasing sa Panginoon pag nakikita niya? Kasi makikita niya eh. Makikita ho niya talaga. No? Let the meditation of my heart, let the words of my mouth, parehas ho yun. Equal yun. Let the meditation of my mouth, let the words of my heart. Pwede mong balibalik rin eh. Parehas ho yun eh. No? Let the words of my mouth and meditation of my heart pleasing in your sight, O Lord. Yan po yung ating dapat po na magiging foundation. Firm and immovable na rock, no, ng ating pong buhay, ang ating Panginoon Kristo. Ito po dapat yung ating maging galaw o gawi. Hindi po ngayong Sunday, kasi ngayong Sunday, very good yung katabi mo eh. No, tanong yung katabi mo, very good ba ako? Very good, ang bait ngayon dyan eh. Kaya maganda nga, dito na lang tumira sa church, ano? Di ba, ang bait eh. Ang bait ng katabi mo, ililibre ka pa nga yan, aabutan ka ng 20 pesos ngayon yan. Kasi nasa church yan eh, mabait yan. Pero hindi ho ngayong Sunday. Di ho. Dapat everyday. Mula umaga, tanghali, gabi, Lunes hanggang Sabado. Dapat nga eh, yung linggo, pinakamasama ka ngayon eh.
Hindi, ibig sabihin, dapat ngayon, pinaka-ano ka lang ngayon, hindi man masama na evil. No? What I mean is, ngayong linggo, dapat pinaka-ano ka, natural ka na lang eh. Hindi ka nagpapanggap. Sino dito, masasabi mo sa iyong sarili, hindi ka nagpapanggap pag Sunday? At ang makakapagpatunay niyan, ang misis mo. Amen. Tay. Ang makakapagpatunay niya, kung wala kasawa, ay ang nanay mo. Hello. Mga kabataan, nandiyan po ba kayo? Marami mga kabataan, nakatingin lang sa stage, no? Para talaga seryoso talaga eh. Amen. Hello? Nandiyan po ba kayo? So, nakita niyo po ang salita ng Diyos, hindi pang linggo. Ang salita ng Diyos, kasi nga, hindi tayo talaga nakakapakinig ng salita ng Diyos kapag normal na araw. Pag linggo, at least nakakapakinig ka. So, nakita natin, dapat sa buhay natin, araw-araw to, sinasagawa natin ito. So, nagsisimula yan sa isang puso na isinusuko ang kanyang sarili talaga ng totoo sa Panginoong Hesus. Na handa siyang magpabago kay Lord. Handa niyang talikuran ang kanyang mga maling galaw o gawi. Handa siyang magsisi sa kanyang natuklasan na mali sa kanyang sarili. Amen. Ngayon naman, kung ikaw naman ay every Sunday ka naman talaga, o hindi naman, everyday ka pala. Kung everyday ka naman na nagbabasa ng salita ng Diyos, amen. Pwede ba magtaas ng kamay yung mga everyday nagbabasa ng salita ng Diyos? Ngayon, pag nag-attend ka naman ng Sunday, no, na-check mo kung ikaw ay naka-align sa pangkalahatan na mga kasama mo sa fellowship ng mga mananampalataya. Hindi ka nag-iisa. Palakpan po natin ang Panginoon kung naintindihan natin. Ganun mo yun. Ano po? So ito po, bago na tong buhay. Bagong buhay na po ito sa Panginoon. Amen. Na hindi na po pwedeng dati mong paraan ng pamumuhay. Kaya po napakahalaga ng repentance, ng pagsisisi. Nagkakaroon ka talaga ng turning point sa buhay mo na this time, magiging ibang-iba talaga ang buhay ko. Yung new life kay Christ, ibang-iba talaga sa old sinful life mo. Ang bagong buhay kay Kristo Jesus ay napakalayo talaga at ibang-iba talaga sa lumang buhay natin sa kasalanan. Ibang-iba talaga. Ibang-iba talaga. Amen. Ano po? So ito po reminder po sa atin. Ito po yung ating pinag-uusapan. No? Sa Luke chapter 13 verse 6 to 9. Sabi po dito, King James Version, He spake also this parable, a certain man had a fig tree planted in his vineyard. Meron po siya nakatanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Yung po may-ari, yung owner, ito po yung God the Father. No po? At yung God the Father, He came and sought fruit thereon and found none. Sa verse 6 po, makikita po natin itong word ni Lord sa atin. Amen. Sino po excited talaga na yung word ni Lord naaalala mo? Amen. So ang word ni Lord sa atin, pinapaalala ko lang po sa inyo, kagaya po ito nung last Sunday, ano po? Ganyan po ang Diyos Ama, no? Siya po ay may pag-aari na ubasan. At naghahanap po ng bunga, sabi sa English, sought fruit thereon and found none. Ang Diyos Ama naghahanap ng bunga, hindi mo pwedeng sabihin na dapat lagi lang ako nagsisimba paglinggo. Hindi, hanapan ka ng bunga ng Diyos Ama. Verse 7, sabi po dito, then He said to the caretaker, dresser po ang tawag ko dyan, sa Old English na mga termino, no, then He said to the dresser of his vineyard, verse 7, behold, 3 taon, these 3 years, I come seeking fruit on this fig tree. 3 years, naghahanap ako ng bunga sa puno ng igos, sabi po ng owner, our God the Father, pero wala akong matagpuan 3 taon. Nag-alaga ka ng baboy, pinapakain mo ng darak, hindi nanganganak, 3 taon. Nag-alaga ka ng mga manok, 3 taon, hindi nangingitlog. Parang gano'n. May manggahan ka, hindi namumunga, 3 taon, inaasikaso mo yung fertilizer taon-taon. Inaasikaso mo yung manggahan. Sa kaso po na may-ari, dito sa kwento na ito, sa Lucas Kapitulo 13, pinapakilala nito sa atin kung sino ang Panginoong Diyos Ama. 3 taon naghahanap po siya, no? Behold, these 3 years I come seeking fruit. Sabi mo sa katabi mo, seeking fruit daw. Bunga, naghanap ng bunga sa puno ng igos and find none. Anong sabi ng may-ari? Ang ating Diyos Ama, parang gano'n. Cut it down, why encumbereth it the ground? Bakit inahayaan niyo po yung sumipsip ng sustansya sa lupa? Yun ang ibig sabihin nun. Ba't inahayaan mo yan na talagang kumuha ng sustansya sa sikat ng araw, hindi naman namumunga? Ayan. Puro bunga nga, walang bunga. Parang gano'n.
Di ba? So naghanap po talaga ng bunga. Buti na lang po, nandun po ang ating dresser o caretaker, ang ating Panginoong Hesus. Siya po yung anak ng may-ari ng ubasan, at imbis na ikaw ay putulin na, sabi po ng Panginoon sa Kristo, this year, wag mo muna putulin po, Daddy, sabi po nung dresser. Palapan po natin yung ating dresser o yung ating caretaker. Ano ho? Verse 8, and he answering unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it and dung it. So sabi po sabi po ng anak na may-ari, parang gano'n. Sabi po ng intervener, intercessor, mediator, sabi po ng katiwala, yan po ating Panginoon sa Kristo. Sabi niya po sa may-ari, sa owner, sa father, huwag niyo muna ako putulin. Bigyan niyo po kami ng 1 more year. Tatrabahuin ko po itong fig tree na ito, ang punong igos na ito. I will dig it and dung it, and it will bear fruit. If it bear fruit, verse 9, well, mabuti yun. Ngayon, kung yan ay mamumunga, mabuti. Kung hindi pa rin mamunga, then puputulin na talaga. Yun pong sabi po ng tagapangalaga o caretaker doon sa owner. Kaya po napakalaga pong na ngayon, makipagtulungan ka ngayong taon na to sa Panginoong Hesus. Siya yung ating caretaker. Dapat putol na tayo. Dapat putol na ako 2023. Di ako namumunga. 3 taon. May katabi mo, namunga ka ba sa 3 taon? Nasaan? Turo mo kay bunga mo. Ano na nangyari sa bunga mo? Dapat yung bunga mo lumago na rin. Amen? Hello? Sino po dito seryoso ka makipag-ugnayan ka talaga sa Panginoong Diyos? Makipag-ugnayan ka talaga sa Panginoong Hesukristo. Na this time, Lord, handa ako magsisip. Handa ako magkaroon ng bagong buhay. Handa ako magpaayos ng puso. Amen. Kasi ayoko maputol. Ayoko mawala. Ayoko ma-disqualify sa paglilingkod. Ayoko ma-disqualify sa panawagan. Ayoko ma-disqualify sa misyon, sa vision. Handa ako makipagtulungan sa dresser, doon sa caretaker, doon sa tagapangalaga, at handa ako magpaayos ng puso, magpadig at magpadang. Dung. Amen. So requirements po natin ngayon talaga para po trabahuin tayo ni Lord. 3 araw po binanggit ko last Sunday. Kailangan mo ng ulan o rain. Kailangan mo ng repentance, pagbabago ng puso, pagsisisi. At kailangan mo ng response. Pinasimple ko na lang po yung salitang reciprocity o sa madaling salita, response. Sabi mo, response. 3 araw po yan. Tandaan niyo po yan. Kailangan mo ng rain. Yan yung presensya ng Panginoong Diyos. Worship. Humbleness. Yan po yung puso na basag, no? Repentance, yan po yung contrite heart na nagsisising puso. Yung puso na tinatanong ng Diyos, Panginoon, anong dapat kong alisin? Ano lang dapat kong baguhin? Sinong tao yung dapat kong hinga ng sorry? Sinong tao yung napagmatasan ko, napagsalitaan ko? Sino yung tao na yon na kailangan talaga mag-sorry ako sa kanya kasi naiirita ako sa kanya, hindi niya alam, pero alam ko nararamdaman niya. Repentance. And then response, it is worship. Response means worship mo kay Lord. Pag-honor mo sa Panginoon. Ano po? Giving back to God. Responding back to God. Reciprocity. Or sa madaling salita nga po, response. Palapan po natin si Lord. Amen. Praise God. So, ito po yung requirements eh. Ito po yung requirements po para makapagtulungan tayo sa Panginoon sa Kristo. Amen. Amen? Amen? Sino po excited po sa taon na ito na magkakaroon ng matinding harvest po ang kanyang buhay? Amen? Sumigaw ng malakas na hallelujah. Amoy, malakas na hallelujah. Yung mga nasa gitna, nasa likod. Amen? Yung mga nasa gitna, sumigaw ng malakas na hallelujah. Yung malakas na hallelujah. Malakas na hallelujah pa dyan. Come on. 1, 2, 3, go! Hallelujah! Nasa gitna. O yung nasa likod naman. Yan. Yung mga nasa likod, sumigaw ng malakas na hallelujah! Amen. Palakpakan po nating lahat. Tayong lahat. Sige po, Panginoon. Hallelujah! Woohoo! Amen? Doon kaya ako sa likod mag-preach. O kaya sa gitna. Pwede naman eh. Amen. Praise God. Woo! So, mahalaga po yung totoo tayong nagiging born again, no, sa buhay natin. It's not about, hindi naman po yung tungkol sa akin, sa preacher eh. Ikaw yan eh.
Kaya nga, di ba, kahit nandito ako, Hazel, di ba? Po. Okay naman dito. Kasi parang nandun na lang tayo sa stage na katingin eh. Si Lord din. Dapat yung ugnayan natin sa Panginoon totoo. Hindi dahil pag Sunday sanay tayo na nagsi-church. Ako po, no? Kaya natin, pag bumaba ako dito, nag-iiba yung ano natin. Di ba, Kobe? No? Kasi wala naman sa ganun yun eh. Hindi naman yun sa preacher eh. Par, okay ka ba? Di ba, Ish? Ito si Jeff po. Ito ba si Jeff? Check ko pa lang sino yung present dito eh. Kasi dapat maintindihan natin na yung ako to eh. Kaya ako nagsimba. Gusto ko may maayos sa amin ni Lord. Yan. Amen. May maayos sa amin ni Lord. Matuto talaga ako ng buhay ng worship, ng pagsamba. So meron tayong mga tinuturo po dito, yung worship team natin. Yung worship team natin, sasabihin yan, umabit ka tayo. Yan, puro ganun eh, no? Taas tayo ng kamay. Dapat di na sinasabi yun eh. Dapat nag-iisip tayo, kung ang puso ko talaga na malapit sa Diyos, ano yung nababago sa akin? Kung ang puso ko talaga pinapaayos ko kay Jesus, at gusto kong laging sumasamba sa Kanya, ano yung dati na hindi ko ginagawa, ngayon ginagawa ko na. So, nakita niyo po, normal yung magtaas ng kamay, nakalagay sa Bible yan. Normal po yung sumamba sa Panginoon, lumuhod. Kasi yon, dati rin di ako lumuhod kay Lord. Dati din ako pumapalakpak. Oh. Dati din ako tataas ng kamay at nag-hallelujah ng malakas. Hindi eh. Pero nakita ko kapag gagano, parang wala naman, hindi totoo sa akin yung puso na sumasamba. Kasi puso na sumasamba, nagiging malaya yan, na talagang kahit ano, buo yung siya, sasamba kay Lord eh. Sa isip, ano po? Sa salita, at sa gawa. So, pagsamba, sa isip. Ang pagsamba, sa puso. Ang pagsamba, sa salita, sa bibig. At ang pagsamba, saan? Sa gawa. Nagtataas ng kamay, yan, gawa yan. Lumulod, yan, gagawa ka dyan. So, lahat yun, buo yun. So, ganun po yung binabago ni Lord. Hindi po pagkalinggo lang, nag-iba ka lang ng pinupuntahan paglinggo. Actually, mayroon nga ring Church of Satan. Friday nga lang ang simba, gusto ninyo. Pasko nila, Friday the 13th of the year. Gusto ninyo, ganun din mo, di ba? Naisip niyo po ba? So, pwede kang mag-join doon. Pero dapat makita mo, ano na yung nagiging ako. Kaya nga yung pagtataas ng kamay, dapat kahit sa bahay na tataas ka ng kamay. Sa bahay, dapat kaya mong lumuhod sa pagsamba sa Diyos. Sa bahay, kaya mong magpuri, manalangin. Gumawa ka ng lugar mo doon para sa Panginoon, sa bahay niya. Kaya hindi ka makukontento eh. Kung puso mo talaga magiging apaw sa pag-ibig ng Diyos sa'yo, at totoo mo yung na-appreciate, hindi magiging sapat sa'yo yung pumunta ka lang sa church. Gugustuhin mo na maglingkod, gugustuhin mong sumigaw, hindi ka kontento sa isip. Hindi sa isip na gaano ako. Hindi ganun eh. Hindi mo lang alam, pastor, sa isip ko. Hindi eh. Hindi ka pa kasi umaapaw. Pag umaapaw ka, sigurado, mayroong labas eh. May lalabas eh. Di ba? May lalabas. Di mo isang katabi mo, may lumalabas ba dyan? Di mo, lumalabas ba dyan yung kanyang pagpupuri sa Diyos? Yan, no? Kung maganda niya mapigilan. Nagpipigil man, hindi niya mapigil, no? Napakabuti ni Lord. Kumagano'n talaga. Hallelujah, di ba? So, nagmumukha ka ng weird, di ba? Normal yun eh, di ba? Pagka talagang umaapaw ka eh. Amen? No? So, di ba, last November nga, naisip ko, natanggalin na natin linggo eh. Kasi baka pag linggo ka na lang sisimba eh. Di ba? Naisip ko rin yan eh. No? Pagka kaya Lunes, kasi misa po parang inaapaw na lang natin Sunday. Kaya hindi mo kailangan Sunday. Yung totoong pag-ibig mo sa Panginoon, kung nandito ka man ng linggo, umapaw na lang. Pero kahit kahapon, isang araw, nanalangin ka, nagbasa ka ng Bible, may ugnayan kayo ng Diyos, nag-uusap kayo ng Diyos, binild mo yun eh, mula sa wala. Sinimulan mo yung relasyon mo sa Diyos mula sa wala. Hindi kayo magkakilala, hindi mo siya kilala noong una, siya lang ang may kilala sa'yo, di ba? Amen? Hindi mo lang kung paano makipag-usap sa Diyos. Doon nagsisimula eh. Pero tiniis mo kahit awkward. Kasi totoong relasyon, hindi religion. Amen? Amen? So ngayon kung pumunta ka man sa cell group ninyo, Biyernes man, Miyerkules man yun, apaw na lang eh, di ba? Kasi dala-dala ka nung kagustuhang totoo eh. Pero hindi mo yung ginagawang parang yun ang saklolo mo. Sa una, saklolo ang cell group. Kaya nagpunta sa cell group, kailangan mo ng tulong, saklolo, mamamatay ka na sa spiritual.
Kaya nagpunta sa church kasi napapalayo ka na. Kaya nagpunta ng Sunday sa church kasi nalalayo ka sa Diyos. Hindi mo na magawa na ikaw lang mag-isa. Ganun, no? Pero kapag ka po, nakaayos ka na uli sa Diyos, kapag nakapagsimula ka na uli sa Panginoon, pag Sunday, pag Sunday, meron tayong mga altar call. Pag Sunday po, ang Word of God talagang may time para ikaw ay maministeran, gumawa ng desisyon. Pero pagkatapos nun, dapat kaya mo na. Unti-unti, sinisimulan mo uli. Excited ka mag-Lunes. Amen. Mag-Martes, Miyerkules. Alam mong gagawin, mag-pray. Hanapin ang mukha ng Diyos. Ayusin ang puso. Amen. Sino po dito seryoso ka? Great harvest, Lord. Gusto ko pong maranasan. Pero yung harvest ko, presence mo. Amen? Yung harvest ko, hindi material. Ang harvest ko, yung magstay ako sa inyo pong presensya. Hello! Amen. Hallelujah. So yun po tamang pagkaunawa. Ang harvest ay yung ako na mabago yung ugali ko. Di ba? Di naman pera. Di naman yaman sa mundo. Ang harvest ko ay ano ba talaga? Yung bunga na hinahanap ng Ama. Ano po ba yung bunga na dinidemand? Actually, di hinahanap. Dinidemand ng may-ari ng ubasan. Dinidemand niya. Sabi niya, 3 years, wala akong nakita, putulin na. Actually, talagang ang batayan ng putulan, pag walang bunga. Di ba? Ang batayan na itsapwera ka pag wala kang bunga. Ano ba yung bunga sa Bible? So, 3 rin po yung aking pinaliwanag sa inyo last Sunday. Para patuloy po nating maalala, ang unang bunga ay ang bunga ng banal na spirito, isang bunga ng banal na spirito. Pero merong 9 na katangian, Galatians 5:22-23. 9 yung katangian na isang bunga ng Holy Spirit. Yan ang unang uri ng bunga. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Isang bunga ng Holy Spirit, 9 ang katangian. So, dapat po lumalabas yan. Amen. 3 years. Malalaman natin yan sa asawa. Oh. Ace. Si Hazel ba? May lumabas na bunga? Ng love, joy, peace, patience, kindness. Yun ang tanong dyan. Yan. Bababa ako. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kakabahan kayo. Renz! May nakita ka bang bunga kay Cherry? Cherry pa naman pangalan yan. Ha? Diba? Ganun yun eh. No? Diba saan ganun yun? Ganun din si Cherry. Tataling ko si Cherry. Kakabahan ka lalo, Renz dyan. Ha? Lumabas ba yung fruit ng Holy Spirit? Kasi kung 3 years wala, parang ganun, no? Yan ang unang bunga ho. So, mag-iisip po tayo dito, no? Kung yung mga asawa ko ninyo wala dito, i-PPM ko na lang. Yan. Sa Facebook, di ba? Yung mga mister. No? Kamusta yung misis mo, okay ba? Nandun ba ang fruit ng Holy Spirit? Yan ang unang fruit eh. Sinecheck mo ng Godfather yan. Yan, 3 years yan, nagme-mentoring. 3 years yan, nasa GCC every Sunday. Ha? 3 years yan, nasa cell group yan, di ba? 3 years yan, sinasama pa sa women's conference. O, mga babae, di ba? May bunga ba? Unang bunga, sinecheck. Fruit ng Holy Spirit. May love, yan. May joy. Tatanungin ko yung mga anak, kung yung nanay ninyo nandito sa church, yung nanay mo ba? May peace pag nasa bahay. Kuyari yung mga nanay dyan. At least, nandito yung nanay mo, wala pa. Ito, tatanungin ko si Bri. Ito si Bri. Nandito yung nanay, tatay mo, Bri, di ba? Yung sabi ko sa inyo, magkakasamaan tayo ng loob pagka nagkataano. Kaya, pastor, gayahin mo na lang yung nakakasanayan. Pag nasa pulpito ka na lang, pag linggo. Kaya wala na ba bagong buhay sa ganun? Kaya in-example ko sa inyo. O paano ko tanong yung mga anak dito? Si JH, no? JH, sa bahay niyo ba may peace? Kasi love, joy, peace di ba? O nagbubunta lang kayo magkakapatid. Nagsasakapakan kayo, yun ang niyo pampalipas oras. Sakapakan, di ba? Ganun. Okay ba? Ito, tatanungin ko si Judy. Judy, si Jan, kamusta? Naku, yari. Talaga po, ano? So nakita niyo po, ganyan dapat nating trabahuin yan. Diba? Sa bahay mo yan. No? Kaya nga si Lord, binigyan ka ng homework. Ang homework sa home. We don't work. Amen? Yan ang assignment po natin dyan eh. No? So, tinecheck mo yan eh. Diba? Unang bunga. Pangalawang uri ng bunga, the works of your own hands. Psalms 128 verse 1 and 2. Blessed, happy, sheltered by God's favor. Grabe, no? Sheltered by God's favor. Ano yung sabihin, no? Ikaw, ginawa mong pinaka parang waiting shed, no? Ay ang pabor ng Diyos. Grabe. Sheltered. Iniingatan ka ng pabor ng Diyos. Pinoprotektahan ka ng pabor ng Diyos. Ang bubungan mo gawa sa pabor ng Diyos.
ang pader mo gawa sa sa pabor ng Diyos. Amen? Ang pinto, ang bintana, no, ang nagse-shelter sa'yo, ang pabor ng Diyos. Grabe! Hallelujah! Amen? Bakit po? Because of the fruit of your own hands. In verse 2, for you shall eat the fruit of the labor of your own. Masipag ka, in short. Excelente ka na magtrabaho. Ginagawa mo yung more than what is required. Mapa-business, mapa-trabaho, mapa-empleyado ka man, the labor of your hands. Yun po yung verse 2. Yan po ang bunga na pangalawa. So hindi ka asenso kapag katamad ka. May big dreams ka tapos tamad ka, entitled ka lang. May big dreams ka pero nagtatrabaho ka talaga buong husay, may vision ka talaga. Amen? Amen? Hindi mo pwedeng tamad, hindi mo pwedeng nag-online games lang, hindi mo pwedeng nagpe-Facebook ka lang tapos gusto mo talaga may big dreams ka matupad. Yan po yung number 2, no? For you shall eat the fruit of the labor of your hands. So nasa ng labor of your hands? Wala. Yung labor of your hands nakahawak sa cellphone. Walang labor. Paano magle-labor your hands mo? Nakahawak ka sa cellphone. Hello? So baka pinapabitawan ni Lord sa cellphone mo para you can work the labor of your hands. Kasi kaya walang fruit. Bakit walang fruit? Na sana yun na magse-shelter sa'yo ang pabor ng Diyos. Kaso walang pabor ng Diyos na magse-shelter sa'yo. Bakit? Kasi yung kamay mo sa cellphone lang nakahawak. Nakiki-wifi ka lang sa kapitbahay. Yan. Paano kaya kung tanongin bawat isa, ano laging hawak ng kamay mo? Ay, walang bunga. Kasi tingnan niyo po, you shall eat the fruit of the labor of your hands. Paano magle-labor yung hands mo? Eh, naka-cellphone lang. Yung pag pinatagilid mo yung cellphone, nakaganon ka lang, di ba? Wifi! Hindi matay ka, walang wifi. Ayun, buti na kunik uli. Tuloy yung laro. Wala kang kakainin. Wala kang kakaining fruit. Kasi yung kamay mo walang labor. Check mo yung kamay ng katabi mo. May labor ba yung kamay mo? Yan. So nakalagay ko sa Bible yan. Yun yung pangalawang fruit. Pangatlong uri po ng fruit. Ito na. John 4:36. No? Tingnan niyo po yung pangatlong uri ng fruit. Ito talaga hinahanap ng God the Father. The harvesters are paid good wages. O ganda doon na sweldo ng harvester. And the fruit they harvest is people. O yun. Brought to eternal life. Ganda. Palapakan po natin yung word of God. Napakaganda ko yan. Linaw unang fruit dyan. Ano po dyan? The fruit they harvest is people brought to eternal life. Meron kang na-win, meron kang kino-consolidate, meron kang dinidiscipulan, meron kang sinesed na new leaders na kasama mo na magiging worker din sa ubusan. Amen. Yan po, malinaw po yan. Amen. Palapakan po natin si Lord. Praise God. Now, babalik tayo. Lahat po ng yan, puso dapat. Sabi mo, puso dapat ho yan. Amen. Go back to your heart. Lahat po na nangyayari, lahat ng galaw natin dahil sa puso natin. Lahat na sinasabi natin dahil sa puso natin. Ano mang naging asal mo, puso mo yan. Ano man naging tugon mo sa isang bagay, sa isang sitwasyon, sa isang pangyayari, puso mo yan. Kung paano ka tumugon nung may nangaasal sa'yo, puso mo yan. Kung paano ka tumugon nung napagkamalang kang ganito, puso mo yun. Kung lumabang ka nung napagkamalang kang ganito, puso mo kasi yun. Kung irita ka sa isang tao, puso mo yan. Yung bunganga mo na nanggagalaiti mula sa puso mo yan. Puso yan eh. No? Yung love, joy, peace, patience ng Holy Spirit nakadepende sa puso mo yan. Hindi tutubo yung bunga ng Holy Spirit sa puso mo na mali. Amen? Amen? Hindi ka magiging ekselente o masipag sa trabaho, sa negosyo. Puro cellphone lang hahawakan mo talaga kapag ang puso mo talaga makasarili tamad. Kapag ang puso mo, ang gusto lang niya is makapanggansyo, makapanlamang, walang gagawin pero may aanihin. Magmo-mobile legends, mag-games lang, naka-cellphone lang, pero umaani. Wow! Diba? Iba ka. So puso yan. Pusong mapanlamang yan. Tawag ko dyan, pusong mapanlamang sa iba. Paano mo naisip na may ani ka tapos ang kamay mo nagmo-mobile legends? Ang kamay mo nakahawak lang sa cellphone, scroll ng scroll. Hanggang sa mamatay. Diba? Scroll ng scroll hanggang sa maubos ang wifi. Diba? So paano mo naisip na may great harvest ka? Mapanlamang ka pag gaganon. Puso mo mali. Kaya balik tayo sa puso.
Amen? Paano mo gugustuhin na magdala ng tao para magkaroon ng buhay na walang hanggan kung ang puso mo makasarili? Kung ang puso ho natin insecure? Kung ang puso natin puno ng excuses? Kung ang puso po natin hindi nakikita yung pagbabago kasi ayaw nating magbago yung ating puso. Ayaw nating isuko sa Panginoong Jesucristo ang ating puso. Manampalataya ka, maniwala ka, si Jesus kaya niyang ayusin ang iyong puso. Amen. Amen. May pag-asa. I-rescue ka ni Lord mula sa kalaban. Anong kalaban? Division. Dalawang vision. Anong kalaban? Distraction. Hindi ka makapag-focus kay Lord. Yan ang kalaban. Pero i-rescue tayo ng Panginoon. Sasaklolohan tayo ng Panginoon sa yung ating pag-asa. He can still rescue you. Rescue you from what? Who is killing you? Who is your enemy? Who is destroying you? Who is the real devil in your life? Baka yan po yung mga distraction sa Facebook, sa online, sa social media. Baka po yan yung distraction ng pagkainggitero. Yan yung distraction ng pagkainggitera. Diyan kayo liligtas ng Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Lord, save me, Lord. Amen? Kasi yung puso po, dyan po hindi nagiging maayos eh. Kapag may ibang naitatanim sa ating puso. Pag may iba pong lumalago na may iba pong mga nag-grow na ibang mga desisyon, ibang desire sa ating puso. Tawag po dyan, may kasabay na dawag tsaka tinik yung magandang binhi na natanim sa iyong puso. Let's go back to our heart. Sabi ng Proverbs 4 verse 23, Amplified Version, watch over your heart with all diligence. Amen? Watch over your own heart. Tandaan niyo po, kung ano naging tugon mo nung mainit ang ulo mo, hindi doon sa mainit ang ulo mo yun. Puso mo yun. Hello? Nagulat ka, matagal ka ng born again, bigla ka pa rin naiirita? Ba't ganyan ka sumagot sa mas matanda sa'yo? O ba't ka ganyan sumagot sa mas bata sa'yo kung mas bata sa sa'yo? Hindi dahil ganyan ka lang. Puso yan na dapat itama. Kaya walang great harvest kasi yung puso po dapat ayusin eh. Watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. Ibig sabihin, anumang bagay sa ating buhay, nagmumula po sa ating puso. Good things or bad things mula po sa puso. At ang gusto ni Lord, i-correct yung ating puso kaya siya nagbibigay sa atin ng time. Kaya po tayo tinatago muna ni Lord. Kaya hindi muna tayo pinopromote ni Lord. Kaya hindi muna tayo nilalagay ni Lord sa stage. Bakit? Kasi nga, inaayos niya yung puso mo. God corrects the wrong heart of His servant. Palakpakan po natin ang Panginoon. Our God, our Lord corrects the wrong heart of His servant. Hindi niya inahaya. Kaya hindi ka pa niya pinopromote. Hindi ka pa niya minsan binibigyan ng maraming salapi, kwarta, datong. Para sa iyo rin yun. Bahay na bago, di ba, promotion. Kasi ngayon pa lang wala ka pa kung magsalita ka. Let the words of my mouth, nakita niyo po yung prayer, be pleasing in your sight, Lord. Ngayon wala ka pa kung makapagsalita ka. Konting promotion pa lang, medyo umano ka lang. Hindi niyo ako dapat ginaganyan. Hindi niyo ako nire-respeto. Hindi mo na makita na ikaw may mali. Laging sila na may mali eh. Hello! Amen. Alam niyo po, may ganyang kwento sa Bible, si Joseph. Nung nakulong na po si Jose, Joseph the Dreamer na po. Si Jose yung paboritong anak, dinulpi, tinapon sa balon, kinuha yung kanyang coat na maganda, kung alam niyo po yung Bible story ni Joseph the Dreamer. Tapos po siya po ay binenta bilang slave sa Egypt. Siya po ay naging mabuting katiwala ni Potiphar. Medyo na-promote ng konti. Si Joseph. Tapos po nagkagusto sa kanya yung asawa ni Potiphar, no? Tapos pinagbintangan siya na rapist kasi hindi po niya pinatulan yung asawa ni Potiphar, si Joseph. Kaya po pinakulong si Joseph. Ilagay po sa dungeon, yun ang kulungan ng unang panahon. Tapos may dumating na dalawa po na kasama niya sa kulungan. Bagong dating po sa kulungan. Isa pong cupbearer ng hari at isa pong baker ng hari ang nakulong. Pagdating po sa dungeon, ito na si Joseph sa dungeon. Bigla po na naginip yung dalawa na to. Naginip po yung cupbearer ng hari na kasama na ni Joseph sa kulungan. At naginip din po yung baker na nakasama rin naman na ni Joseph sa kulungan. Yung cupbearer po na naginip, no? Ito nga po yung nakalagay dito. Genesis 40 verse 13 to 15. Within 3 more days,
Ito po yung interpretation ng kanyang panaginip. Pharaoh will lift up your head. Sabi niya po sa cupbearer na ito. Ito yung hula na ni Joseph sa panaginip ng cupbearer. No? Sa madaling salita po, i-restore kayo, sir, sabi ni Joseph sa cupbearer ng king. Sabi ni Joseph, you will again put Pharaoh's cup into his hands. Muli, sir, kayo uli ang maglalagay ng katas ng ubas sa baso ng hari na si Pharaoh. So yan po, sir, interpretation na inyong panaginip. Sabi ni Joseph dito sa cupbearer na nakasama niya sa kulungan. No? Pero tingnan niyo po yung verse 14, ganito na po ang puso ni Joseph. Verse 14, Genesis 40, verse 14, only, sir, think of me when it goes well with you. So, sir, kapag ko kayo napabuti ng kalagayan ninyo, sir, huwag niyo naman akong kalimutan, sir. Sabi ni Joseph. And please, show me kindness by mentioning me to the Pharaoh. I-hashtag mo naman ako kay Pharaoh. I-tag mo naman ako, sir. Pag nakadikita niyo na uli si Haring Pharaoh, sir, sabi po ni Joseph dun sa kanyang hinulaan na maganda na interpretasyon ng panaginip, itong cupbearer. Sabi niya, sir, huwag niyo kalimutan, pag nakaalis na ho kayo dito sa kulungan at kayo naibalik na sa tahanan ni Pharaoh, i-mention niyo naman ako kay Pharaoh and get me out of this house. Ilabas niyo ako dito sa kulungan, sabi ni Joseph. Verse 15, tingnan niyo po yung puso ni Joseph. For in fact, I was stolen from the land of the Hebrews by unlawful force. And even here I have done nothing for which they have put me in the dungeon. Puso ni Jose, no? Sabi ni Jose, wala naman ako ginawang mali. Kinulong ako rito. No? Ako po ay inalis sa aming lupain. Persahan, wala po sa batas, unlawful force. Minaltrato po ako na aking mga kapatid, sir, kaya ako nakulong dito. Wala talaga akong pagkakamali. Even here, I have done nothing, sabi ni Joseph. Alam niyo po, hindi niyo ito mapapansin, itong mga talatang ito sa Bible. Pero ito po ang takbo ng puso ni Jose. Sino dito ngayon, sa kalagayan mo sa buhay, ganyan na sinasabi mo? Puso yan. May mali sa puso ni Joseph. Even kay Joseph, the dreamer, may mali. Ito yung tatlong mali niya. He is seeking his own welfare. Una, hinahanap lang niya yung kanyang sariling kapakanan. Lalong-lalo na kapag po talagang tayo ay nakaranas ng mga hindi patas na pagtrato sa atin. Iisipin na lang natin kung ano makakabuti sa atin lang. Yan ang unang mali sa puso niya. Pangalawa, ito po, he's blaming others and he's blaming the circumstances. Palatanda na mali ang puso mo, may iba kang sinisising tao. Ba't hindi ka po maasenso? Ba't ganyan pa rin ang kalagayan ko sa buhay? Bakit para ako nakakulong, hindi ako makabante, hindi ako makaalis? Bakit ako parang nasa prison cell? Bakit para ako nasa bahay na kulungan? Yan. Bakit ako nasa ganitong sitwasyon? Walang nangyayari sa akin. Pwede nang mangyari sa puso mo to. You are blaming others. You are blaming the circumstances. Yan po pala tandaan ng maling puso. Okay, maglala. Hayaan ni Lord na magstay ka dyan para maitama ang pusong mali ng kanyang lingkod. Oh. Ano po yan? Genesis 40 yan. Tingnan niyo po yung Genesis 40 verse 1. 2 years ang nakalipas. 2 years kang ganyan. Another 2 years na naman. Pero sa atin, hindi na 2 years na lang. Kasi naka 2 years ka na 1 year na lang. Sabi mo sa tabi mo, 1 year ka na lang ngayon. Sino po dito sa 1 year na to talaga makipagtulungan ka sa Panginoon para ayusin ang pusong dapat ayusin? Kasi ito yung puso na para sa great harvest. Ang gusto ni Lord, itama yung puso mo para yung puso mo ready sa great harvest. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Make it louder for Jesus. May great harvest sa ating lahat. Para sa ating lahat, may great harvest. Pero hindi lahat kasi mag-aayos ng sariling puso. Hindi lahat makikita to Dapat makita mo to Dapat makita ko to Kung magkakaroon ako ng great harvest, si Lord ginawa na niya lahat. Tapos na. Sinabi pa nga niya, 2024, 12 buwan ang great harvest para sa akin. Pag di pa ako nag-harvest dito, malamang puso ko na may dapat ayusin. So yun po una palatandaan, seeking His own welfare. Pag lagi mong iniisip sarili mong welfare, may mali. Pangalawa, pag lagi mong sinisisi ibang tao at ang mga sitwasyon, yan.
Pangatlo, ito, take advantage of any situation. Yan. Nakita niyo, tinulungan niya yung cupbearer. Sir, ito ang ibig sabihin ng panaginip mo, tutulungan kita. Si Lord, bibigyan ako ng talino. Si Lord na mag-empower sa akin. Si Lord na nag-interpret ng dreams. Si Lord pala eh. Pero bakit ikaw makikinabang dahil tinulungan mo yung tao? Nakita niyo si Joseph dyan? Kanino galing yung kakayahan na mag-interpret ng dreams? Kay Lord. Sinabi rin niya yan eh. Sinabi rin niya yan sa Psalms, sa Genesis 40. Yung cupbearer na naginip, no? Sa kulungan. Sabi ng cupbearer na naginip ako, hindi ko maintindihan. Sabi ni Joseph, hindi po si Lord na nag-interpret ng dreams? Tulungan kita, sir. So, tinulungan po ni Joseph. As nung tinulungan na ni Joseph, sabi ni Joseph, ang ganda ng panaginip mo, sir. Sigurado mangyayari yan, tumpak yan. Huwag mo kong kakalimutan. Oh. At tayo, number 3, nagte-take advantage. Diba pag may pray kita? Diba? Kung nakita mo, pinag-pray kita, nagtupad, diba? Tulungan mo ako ngayon. Ganun yun, no? And dami naman nag-pray sa tao na hindi lang naman ikaw. Ikaw lang ba nagpe-pray sa buong church? Di ba? May leader yan, may pastor yan, may close na disciple dito yan, di ba? Hello, may tao po ba dito? Amen. Even sa ibang mananampalataya, sa ibang simbahan, pwede kang makatulong, tapos you can take advantage. Oh, amen. Hallelujah. Praise God. Pwede meron kang kakilala, tapos tinulungan mo, then you can take advantage. Yun. May puso na mali. Ang ginagawa ni Lord doon, another 2 years. Genesis 40 yan. Patapos na po ang Genesis 40 sa mga talata na yan. Paglipat niyo po sa next chapter, Genesis chapter 41, 2 years ang nakalipas. Full 2 years, sabi doon. Genesis 41, 2 years! Dapat promoted ka na 2 years ago. Pero dahil di mo maayos puso mo, 2 years ka na naman na-delay. Sino dito ayaw mo na ma-delay ng 2 years? 2024, great harvest talaga. Maranasan ko sa lahat ng aspeto, lahat ng anggulo, lahat ng bahagi ng aking buhay. Makikipagtulungan ako kay Jesus, na mediator ko, magpapahukay ako, magpapalalim ako sa Panginoon, magpapaayos ako ng puso. Hindi mo pwedeng alisin eh. Ano yung po palatandaan ng pusong maayos o pusong dapat iayos? Paano ma-check ng puso mo magiging maayos na? Yung mga salita mo. Oh. Mateo 12. No? Ito po yung talatang sinabi ko kay Pastor Ano, mag-girlfriend, boyfriend pa lang kami, na sabi niya sa akin, di daw niya ako mahal. Sabi ko sa'yo kung sinasabi yan. Oh, ito yung verse na yun. Hallelujah, praise God. Amen. Ito yung sinabi ko sa kanya eh. Alam mo, lumalabas sa bibig mo, pag-ayari ka kay Lord, kung sinasabi yan. Kung sinasabing di mo ako gusto, kung sinasabi yan. Amen. Sabi ko sa kanya yan eh. Hindi pa kami kasal yan eh. No? Ito yung ginamit ko sa kanya. Amen. The Word of God. Ito, Matthew chapter 12. Tandaan niyo yan. Sulat niyo yan sa mga single. Pag sinabi niya, di tagulang tatakong sabihin na di mo ko gusto. Huwag mong sasabihin niya. Tulang ka ng Diyos pag sinabi mo yan. Amen? Sa mga single na lalaki, ng technique. Dapat talaga matindi kayo sa word ni Lord. Amen? Yung mga babae naman, maghanap kayo ng mga lalaking ganun. Matindi sa word ni Lord. Amen? Ganun lang, madali lang. Madali lang mga girls, kung sino dapat yung consider, yung matindi, babad, malalim sa salita ng Diyos na lalaki. Yan ang pogi point sa akin. Yan, dapat maganda. Ay, wala pong mapalakpak. Amen? So anyway, basta ako, nakinabang ako sa Word of God, no? Matthew chapter 12, dinan niyo, no? Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy. Kung mabuti ang kanyang bunga, at masama ang punong kahoy, kung masama ang kanyang bunga. Sapagkat sa bunga, nakikilala ang, tandaan yun, nakikilala ang puno sa bunga. Ang puso ng tao nakikilala sa bunganga. Amen. Amen. Tignan nyo ang punong kahoy nakikilala kung ano bunga. Ang puso ng tao nakikilala sa bunganga. Yan. Sabi mo, sa bunganga mo. Hingaan mo yung katabi mo, tiyan mo bubuhay. Sa bunganga, amen? Tignan nyo po, noon, pag walang lumalabas sa bibig ko, walang nangyayari sa buhay ko. Dapat sanayin bibig ko na magsabi ng mga papuri sa Diyos. Kailangan sanayin bibig ko na magsabi ng magagandang bagay na naka-align sa pangako ng Diyos. Pagpapalain ako ng Diyos, masipag ako,
purihin ng Diyos, sambahin ang pangalan niya, dakila si Yahweh, sasanayin ito sa dipid. Pag walang lumabas sa bibig mo, walang mangyayari sa buhay mo. And anyway, kaya ka lang tahimik, nasa church ka, pag nandun ka sa barkada mo, maingay ka. Amen? So malalaman mo ang tao sa kanyang bunganga, malalaman mo ang puno sa kanyang bunga, malalaman mo ang puso ng tao sa kanyang bunganga. Verse 34, tinan nyo. Lahi ng mga ulupong, sabi ni Lord, yan yung verse, ano? Huwag yung claim yan. Huwag yung i-claim yan. Sabi mo sa tayo mo, huwag yan na i-claim mo. Lahi ng mga ulupong, sabi niya. Paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay, gayong kayo masasama? Ha? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masamang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. E nakita nyo dyan yung makikita, nakalagay ba sa Bible, bawal magmula? Walang nakalagay exactly bawal magmula. Pero yan, principle yan. Principle, amen? Principle, walang verse. Nakalagay ba sa Bible, bawal magmula? Wala. Pero nakalagay ba sa Bible principle? Oo. PI. Ibig sabihin, yung mga magulang na kababaihan o ina, sinasabi mo na walang delikadesa o walang dignidad. Ay hindi, ano ko lang yun, ano lang ba? Manifestation, niya, totoo. Ano lang, expression lang ng masamang puso yun. Na tinuring mo ng normal. Pero yan ho yun. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasama ng kanyang puso. Yan ho yan. Hello? Nakita niyo po? Tuloy ho natin. Verse 36. Ito na. Ito sinabi ko kay Pastoran. Tandaan nyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Yung sinabi mo sa akin na di mo gusto, walang kabuluhan yun. Ano sa kanya? Ako na ulitin yun. Ayaw mo lang sasabihin, I love you. Okay? Amen? So, kasi yari ka kay Lord. Sabi ko sa kanya, bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Amen. So, may sinasabi ka na walang kabuluhan. Yari ka pa rin kay Lord dyan. Amen. Kaya nga, dapat talaga natin yung pusong sumasamba nakasurrender kay Lord. Ang bunganga niyan, ayaw na magmula. Na pala, ko lang. So, syempre, sa simula, yung mga bagong born again, ganyan, nakapagmula ako, sorry. Ganun na siya. Ganun na. Kumbaga, nagiging ano ka na, yung aware ka. Una yung, ganun yun. Napapaganon ka. O, sino yung totoong na born again? Pala, yun pala tanda na born again. Na born again ng heart. Ganyan, nakapagsalita pala ako. Ganon. Napapaganon niya. Sorry. Napapaganon niya. So, alam niya yan. Wala siyang kasamang born again. Nasa school, nasa barkadahan lang yun. Napapaganon niya. Gawa na pag ganun ka na? Ha? Kasi alam mo, ang Diyos, hindi sa church, ang Diyos nasa buhay mo. Wala sa building ang Diyos, nasa puso. So kahit mag-isa ka, tapos unti-unti yun, pag di pa sa 1 month, 2 months, 3 months, wala na. Madali na sa'yo, hallelujah. Madali na sa'yo yung pupurihin ka, o Diyos. Madali na sa'yo, amen? No? Dakila si Jesus. Mga ganyan ka na, no? Ganun, no? Ganun yan. Verse 37, no? Pawawalang sala ka, o tanda, kayo na bumasa. 1, 2, 3, basa. Pawawalang sala ka, o parurusahan, batay sa iyong mga salita. Lahat na sinabi mo. Lahat na sinabi mo. Hindi lang po yung sinadya mo sabi. Hindi. Pati yung mga hindi mo sinasadya. Balikan niyo verse 36, di ba? Pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Di ba? Kaya may nililigawan ka, huwag mo sinasabing hindi mo ko mahal. Di ba? Huwag mo sinasabi yun. Hindi mo ko magugustuhan. Huwag mo sasabihin yung hindi mo ko magugustuhan. Huwag mo sinasabi yun. Makapanagutan mo kay Lord dyan. Amen. Close kami ni Lord. Di naman sa pagmamayabang. Amen. At kung makapagmayabang man, yun lang. Yung kay Kristo lang mapapagmayabang. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay? Puso, bibig. Sabi mo sa yung puso at bibig yan. Hindi mo pwedeng iwala yung puso sa bibig. Hindi mo pwedeng iwala yung bibig sa puso. Iisa. Kaya po kung inahanda mo talaga yung harvest, nakita nyo? Kaya nga praises provokes the harvest. Praises provokes the harvest. Praises from your mouth provokes the harvest, the great harvest. E nakita pag di ka makapagpuri, may mali talaga eh.
May hindi ka pinapaayos eh. Religious eh. No? Religious lang eh. Pag Lunes hanggang Sabado, parang may sariling buhay eh. Dapat magsisi ka dyan. Dapat lumuhod ka sa Panginoon. Dapat sabi mo kay Lord, ba't ganito Lord ang buhay ko? Diba? Lagi pa lang ako na pinupunta pag Sunday, ganun din. Monday to Saturday, puro ano pa din, malabas sa bibig ko. Tatawid mo yan. Amen? Itatawid mo talaga yan. Now, James 3 verse 2, for we all stumble and sin in many ways. If anyone does not stumble in what he says, never say the wrong thing. He is a perfect man, fully developed in character, without serious flaws, able to bridle his whole body, and reign in this entire nature, taming his human faults and weaknesses. Ay, tayo po ang tunay daw po, to make the long statement short, to make the long point na short, pinaikli ko na lang po dyan. James 3 verse 2. Ang tunay daw po na perfect man, fully developed in character, without serious flaw, yan daw po yung tao talaga na hindi nag-i-stumble sa kanyang sinasabi. Kasi pwede kang matisod sa sinabi mo kasi alam mo yung sinabi mo hindi tugma sa totoong ikaw. Oh, amen. Amen? Kaya po, dapat lagi nating naayos yung tayo. Ayoko umantong sa pagkakristyano ko na hindi na ako pwedeng sabihan ng mga ka-level ko at mas mababa sa akin. Madali ka sabihan pag mas mataas yung level sa'yo, pero kaya mo bang mag-receive ng correction or kahit instruction na lang mula sa mga ka-level mo or mas mababa sa'yo? Kasi puso yan eh. Amen. Kasi once na hindi ka na makausap, once na hindi ka makareceive na instruction sa mga ka-level mo lang, hindi sa mas mataas sa'yo kasi sa mas mataas sa'yo makikinig ka eh. Doon sa ka-level mo lang, doon sa mas mababa pa sa yung level, sa mga bagong mananampalataya sa GCC, kaya mong bigay ng oras para pakinggan sila. Yan. Amen. Amen? Yan. Subok ang puso mo dyan. Subok ang puso natin dyan. Diyan mo malalaman if you're a fully developed person. Hindi ka na-stumble sa sinasabi mo. Hindi ka na-stumble sa bibig mo. Actually, yung background po talaga yan, tungkol talaga sa dila. Tungkol talaga sa sinasabi ng dila. Sabi nga po dyan ni James, di ba? No, ikaw ay, kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito yung napapasunod natin, no, mapapabaling natin saan man natin naisin. Gayon din ang barko, kahit ito'y napakalaki, tinutulak ng malalakas na hangin, maibabaling ito saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Gayon din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng pinagmamayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapag-alab na maliit na apoy ang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy. So, para magbago buhay mo, puso muna at litaw yan sa dila. Litaw yan kung paano ka nagsasalita, kung paano sinasabi mo. And at the end of the day, what you do, it is based on what your heart is after. Amen. What I do, what I will to do, ano man yung nanaisin kong gawin, ay batay sa inaasam-asam o inahabol-habol na aking heart. Acts 13 verse 2. Tingnan niyo po yan. I found David the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. Ito niyo po, what I do is based on what is my heart is after for. So, una, kung ano yung nasa bibig mo lalabas dahil yan sa iyong puso. Then, kung ano yung ginagawa ko, what I do is based on what my heart is after. Sabi po yan sa Acts 13:22. Tingnan niyo po, sa dulong bahagi. No? A man after my heart, who will do? A man after my heart, who will do? A man after my heart, sabi ni Lord yan. Ha? Si Lord ang nagbigay ng ganyang komentaryo kung sino si David. Sabi ni Lord, nakatagpo ako ng tao. Sino dito gusto mo hanapin ka ng Diyos? Hello, sino dito gusto mo hanapin ka ng Diyos? Iba to ha, hindi mo hanapin ng Diyos. Iba yung tao na humahanap sa Diyos. Ito, next level. Diyos ang humahanap sa taong ganito. Amen, no? Hallelujah. Puri natin ang Panginoon. Sige po, sampahin natin siya. So, what I do is based on what is my heart after. Alam niyo ba? Kung ano yung ginagawa mo ngayon, kasi yun ang inaasam-asam, hinahabol-habol na puso mo. Ano ba after ng heart mo? Sino after ng heart mo? Kung after ng heart mo pera, ang ginagawa mo puro trabaho. Hello?
Kung after mo kasikatan, sumikat sa school, sumikat sa online, sumikat sa social media, ang ginagawa mo puro TikTok. Diba? Ginagawa mo puro kung ano-anong mga content. Ginagawa mo kung ano pagpapasikat. Kung ano mga post ang i-upload mo. Kung ano post ang ginagawa mo, i-upload mo. Kasi kung ano yung hinahabol-habol, kung ano yung ina-after ng heart mo, that is what you are doing. What you are doing now is based on what your heart is after. Yun ang totoo. Ha? Gusto mo ng family, lahat ng effort mo, puro family. Pero iba pa rin po yung puso na ang gusto si Lord. Amen? Tingnan po natin to. Ito talaga tamang ayos ng puso. Ang puso na maayos kay Lord, mag-aayos yan sa tao. Kung may nasaktan niya na hindi sinasadya, magsosorry yan. Papakong babayan. Magsisiyasat, baka may mali ako. Baka, tingnan nyo, ay isang tao po na hindi mo makausap. Ay isang tao po na, na hindi mo mabigyan ng instruction kasi nga ang puso mali. Hadlang yan. Hadlang yan sa legacy. Hadlang yan sa promotion na iba. Hadlang yan sa mga next generation para makapag-rise up. Hello? Ang isang leader, ang isang personnel sa isang kumpanya na hindi mo mabigyan ng instruction, hindi mo makausap sa instruction, hadlang yan sa pag-asenso na mas mababa sa kanya na employee. Even sa church, hadlang sa pagtayo ng next generation ang isang leader na hindi nagre-receive ng instruction sa kanyang ka-level, sa kanyang sumababa sa kanya. Puso. Inahadlang sa kanita harvest mo. Puso. Kaya paayos mo kay Lord. Halata na sa bibig, sa galaw, sa behavior, sa asal. Ibig sabihin ng behavior, asal. Asal na Di ka na, nabibigla ka na rin sa sarili mo, ba't mo nagawa yun? Di ka na rin makapag-sorry, ba't di mo magawa yun? Ba't di mo magawa mag-sorry? Magtaka ka. Ba't di mo magawang lumuhod? Ba't di mo magawang magtaas ng kamay? Magtaka ka. Anong problema sa kilikili ko? Tumigas. Di ka magtapagtaas ng kamay? Di ako sanay. Hindi ka sanay nakikita mo pa rin kasi yung religion. Nakikita mo kasi yung ano lang Pero kung puso mo talaga, lumalapit sa Diyos, handa ka magpabago. Handa mong sirain lahat na nakasanayan mo luma. Kasi meron kang bago na tuklasan na maganda. Amen? Alam niyo, delikado po yung puso na hindi si Lord ang hinahabol. Pag si Lord hinahabol-habol ng puso mo, lahat ng blessing hahabulin ka. Amen? Amen? Pag si Lord hinahabol-habol mo, lahat ng pagpapala, promotion, hindi mo maiilagan, hindi mo maiiwasan, hindi mo mapapagtaguan ang blessing. Hindi mo mapapagtaguan ang promotion kapag si Lord hinahabol-habol ng puso mo. At ang puso mo mahabol-habol sa Diyos, handang magtuwid ng sarili palagi. Sensitive yan pag may mali siya. Sensitive yan pag na-open niya si Lord. Kanang prayer mo, Lord, let the meditation of my heart be pleasing in your sight. Yun ang lagi mong nasa isip Sa maghapon, Lunes hanggang Sabado, hindi paglinggo Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable and pleasing in your sight. Hindi sa sight ng leader kong si Osborne, leader kong si Renz Malyari, no. In your sight, Lord. Kasi in the sight of Pastor Jam, every Sunday lang tayo nagtatagpo ng mata Buenas na kung talagang handa ka sumalubong sa mata ko. Amen? Handa ba kayo sumalubong sa mata ni Pastoraan? Madalang yun. Pero ito, yung sight ni Lord. Yung pagtingin ni Lord. Kayong dalawa lang doon sa kwarto mag-asawa, alam niya sinasabi mo. Alam niya. Alam ni Lord. Kung lang mag-isa sa computer mo, alam ni Lord kung ano minimeditate ng heart mo. Alam ni Lord. Kaya kung may na-open dito, may nasasaktan ka, hindi naman leader mo Wala naman alam yung leader mo Pagharap mo sa cell, ikaw sumagot ng merienda. Pagdating mo sa cell, ikaw naghanda ng upuan. Tingin ng leader mo sa'yo, you are perfect in all of your ways. Pero si Lord, alam niya. Na-open siya. Kaya prayer mo, Lord. Sino dito may pakiramdam ka na uli ngayon? Nabubuhay ka May kurot sa puso mo yun Sino dito may kurot sa puso mo pagtungkol kay Lord? Lord, ako ba pleasing ako sa'yo? Pleasing ba? Pleasing ba yung lumabas sa bibig ko? Yung minimeditate ko ng heart ko, Lord, pleasing ba sa'yo? Kasi nakikita mo yun. Di mo na ako nakita ng leader ko, nakikita ang hunin niyo yun. Tingnan niyo po ito, si Haring Saul. Guys, ang tindi nito, nasa kanya na lahat. Kay King Saul.
first king ng bansang Israel, si King Saul. Pero ito nangyari sa kanya, Samuel 13:13, 13:13. Malas na malas yan. Samuel 13:13. No? So sabi po ni Samuel kay Saul, yung unang hari ng Israel, "You have acted foolishly. You have not kept the commandment of the Lord your God, which He commanded you." Hindi ka sumunod sa commandment Hindi mo pinanatili And if you had obeyed the Lord, kung nag-obey ka lang kay Lord, would have established your kingdom over Israel forever. Kung nag-obey ka kay Lord, the Lord will establish your kingdom over Israel forever. Ikaw na unang king, King Saul. No? Next verse. But now your kingdom shall not endure. Wala na yung kingdom mo ngayon. The Lord has sought out for Himself a man. Yan na. Naghanap si Lord Mapaghanap si Lord ng tao, talagang umahanap sa Kanya. Amen? Amen? Mapaghanap ang Diyos ng tao na patuloy siyang hinahanap ng buong puso. Amen? Si Lord, diyan mo ba uuhuli si Lord? Ito kiliti ni Lord. Amen? Hello, may tao ba dito? Amen? Ito kiliti ng Diyos. Yung tao, yung bata, yung babae o yung lalaki na humahanap-hanap lang sa puso niya. Yan ang kiliti ni Lord. Tatablahin ka ni Lord. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kahusay na hari, kahit gaano ka katikas, kahit gaano kaganda postura mo, bagay na bagay ka sa pagiging hari, tatablahin ka ni Lord. Hanap siya ng kapalit. The Lord has sought out for Himself a man after His own heart. So madalas ating naririnig yung tao na umahanap sa Diyos. Pero ito, matindi. Ang Diyos ang naghahanap sa iyo. Gusto mo hanapin ka ni Lord? Gusto mo hanapin ka ni Lord? May nakaset na mga leader pero tatablahin ni Lord yan. Kasi hanapin ni Lord talaga yung isang lalaki na totoong puso. Sa bibig, sa gawa, sa asal, sa gawi, sa behavior. And the Lord has appointed him as leader and ruler over His people because ikaw na haring Saul na nauna have not kept, obeyed what the Lord commanded you. Bakit hindi sumunod si unang hari? Saul. Bakit? Kasi ang puso niya iba habol. Ang pagsunod sa Diyos, resulta lang ng pusong humahabol sa Diyos. Ulitin ko yun. Ang pagsunod sa Diyos ay resulta lang ng pusong humahabol-habol sa Diyos. Kapag ang puso mo hindi Diyos ang habol, kahit gusto mong sumunod sa utos ng Diyos, hindi ka susunod. And the danger of a wrong heart, rulership and kingship can be removed to you. Yan ang danger ng pusong mali na ayaw magpaayos. The rulership and the kingship will be removed from you. Na hindi humahabol-habol sa puso ng Diyos. Pero pag-asa po natin, the Lord can fix our heart. Amen? The Lord will correct the wrong heart of His servant. Amen? The Lord can still rescue us. Amen. Sana po magpasaklo na tayo. Simpleng bagay lang po ito. Seeking His face daily, soaking in His presence daily, living a life of worship daily, digging deeper into His Word daily. Yan po dapat nating gawing galaw sa araw-araw. You seek His face daily. You soak, babad, in His presence daily. You live a life of worship daily. And you dig deeper into His Word daily. Amen. Yan po dapat ang ating galaw. Sabi nga ng Panginoon, sabi ng Bible, natagpuan ko na Si Lord po nagbigay ng ganyang definition kung sino si David. Ang kanyang pagkakilala kay David, he is a man after my heart. He will do all my will. Gagawin niya lahat ng gusto ko. Bakit? Because He is after my heart. If you are after God's own heart, gagawin mo lahat ng gusto ng Diyos. At yung ayaw ng Diyos, paalis mo yan sa puso mo. Sa Kanya. Kaya doon pumapasok po yung everyday you seek His face. Everyday we soak, babad, in His presence. Everyday we live a life of worship. And everyday we dig deeper into His Word every day. So yan po yung puso na yan. Po, kung malayo sa Diyos sa iyong puso,
napalayo po tayo sa Panginoon. Tayo po lumapit sa Kanya, no? Tayo po ay tumayo. Sige po, mag-close po tayo sa prayer. Let's all rise. Pagbigay natin yung puso natin sa Panginoon. Yung harvest, yung blessing, madali lang yan. Lord, hindi mo intindihin yan. Mabubuhay ka ng isang buhay na talagang pinapaulan na ng pagpapala ng Diyos. Kasi hinahabol mo yung puso lang ng Diyos. Tunay na puso na hinahabol ng Diyos. Pasinin mo yung sarili mo, ako ba nakukorek ako ng ka-level ko? O nangingilag na sila sa akin? Pinagpapasensya na lang nila ako. Mag-isip ka. Ito malala, yung leader mo na talagang nauna sa'yo sa pananampalataya, yun, hindi ka na rin makausap. Mas delikado yun. Dapat doon nga nakakapag-receive ng instruction. Diba? Yung mga palatanda lang. Ayun rin po, mag-isip kayo ngayon. Yung misis ko ba, nakakaranas sa akin ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Yan, yung nanay ko, isipin mo. O baka ako, lagi na lang ako naghahanap ng sarili kong welfare. Mali na puso ko. O ako, baka naninisi na lang ako ng kapatid. Yan. So ngayon po, alam niyo po, sa oras na ito, habang hinahayaan mo si Lord lagi ngayon sa buhay mo na iayos ka, you will live a blessed life. You will be sheltered by the favor of the Lord. Amen? Why? Kasi nga, may bunga eh. Kasi may tinatrabaho ka sa sarili mo eh. May tinatrabaho ka sa puso mo, sa bibig mo, sa galaw mo, sa ugali mo. Kaya alam mo, mayroon kang kakaining bunga na maganda. You will be sheltered by the favor of the Lord. Amen? Amen? Sino po dito handaan mo maranasan yan? Kaya nga kay Lord ka lang, yung puso mo. Muli sabihin mo sa Panginoon, Lord, ang puso ko, lagi mo ayusin. No? Ito dapat lagi nating desire na prayer. No? Lord, let the words of my mouth, let the meditation of my heart always be acceptable and pleasing in your sight, my Lord, my God. Lord, lagi yan, Lord. Kahit, lalo na pag wala yung leader ko, lalo na pag wala ako sa church, lalo na pag wala akong sa cell group, lalo na pag ako lang mag-isa, Lord, let the word of my mouth, let the meditation of my heart be acceptable and pleasing in your sight. God's will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.